In this video, we will be reviewing Pangil sa Pangil's latest lip cram versus Damsa. Now, before we get into that review, man, let me just show some love and give a huge shout out to everybody that have been supporting us in our channel and our content. Let me give a huge shout out to JLB. Shout outs to you, my man, Madas. Batang Rebelde, of course, one of the heavyweights, you know what I'm saying? Very slept on MC. He's really, really good. So shout outs to Batang Rebelde, support him too. Of course, my man Virgo, support him. Milfish, you know what I'm saying? Rafa and Vladi. So shout outs to all of you guys, man. Thank you so much for your love, your support. Again, Vladi, Rafa, you know, Milfish, Virgo, BR, Batang Rebelde, my man, Mad, JBL, and all of you guys. I love you. Now, I hope that you have watched this battle already, man. This one's fun one. Let's go review this. Let's go. Huling laban ng gabi! Pangil sa pangil! Sagbangan na! Go! Ano gar, kamusta? Balita ako, nananapak ka daw. Baka mapikon ka rin sa akin. Yung binanatan nito ang payat at kayang-kaya niyang mamain. Yung pagiging gangster hoy sa battle rap ay wag mo yan isalin. At yung suntok-suntok na yan, ba't di mo i-testing yan kay Don Pao? Kala ko pa naman speed rap na yung pinaka-estilong gamay mo. Nung napanood ko yung freestyle niya, puta, mas mabilis yung kamay mo. Grabe ka. Para kang snatcher ah. Nanuntok na, lulusob pa. Ang pangit mo kabanding, hoodlum ka. Kaya ang payo ko sa'yo, pre, kung bitin ka sa boxing, tulog na. Bitin ka sa boxing, tulog na. Alam mo kung ba't ka napapaaway? New Year na New Year, wala ka sa inyong bahay. Andun siya sa kapitbahay, lumalapat sa beat ng bahay katay. Tangina, isa kang rapper na kamote. Tamang freestyle ka pa men, malapit na mag alas 12. Nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan na kami ng medianoche. Pero kung freestyle tang ina, wala kang pagyayabang sa akin. Sa bahay katay nga, di ba dinurog kita sa laban natin? Gusto mong gumaling sa freestyle? Diyan ba ang hangarin? Pues ito yung payo na mula sa akin. Para marating mo yung tuktok, huwag ka makampante. At para di ka naman nuntok, huwag ka nasasali. Ano, ikaw na ba yung napipikon? Kaya mo ba sa akin lumingon? Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Masyado ka nang nilamon ng sistema. Dati ka pang ganyan. Pag nakakwentuhan mo to, punyeta, ang sakit sa katawan. Lahat ng nalalaman niya sa boxing, isishare niya mga bro. Pero ang sakit isipin, iti-testing din sa'yo. Lahat ng MC alam yan. Pagkausap ka, kinabukasan, alaksan. Pag nagbida ng kwento yan, kala mo konyong galing Newport. Ultimo si Righteous One, tinuturuan niya ng footwork. Sinusutan niya pa ng gloves. Yung VIP ginawa ng playpen. Ayun tuloy si Righteous One, nagmukha ng kangaroo sa Tekken. Sila yung upper class sa aming batch, mas nauna yan ilatag. Pero after that, napag-iwanan at ni hindi nga nag-stand out. Ito uppercut ni Juggernaut, katotohanan na ilalapat na mapaboxing man o battle rap, wala ka nga sa top rank. Bars. Round 1, Damsa! Tang ina. Pass is pass. Tapos na yon, pre. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin kasi 50 lang yung laman ng sobre? Angas ng hairstyle ah. Parang bata sa lata na nalukot yung mukha nung dineliver. Eminem? Tangina, Justin Bieber! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Ako yung daspan. Eto, walis.
Ako kamatis, eto mais. Ha? Utang ina. Di ako makapag-focus. Kasalanan ni Boss Pibus. Ang lalaki ng osos. Pasensya na sa joke ko. Kahit na corny. Sige nga, kung totoo yan, pa-carbon, Lodi. Carbon, Lodi. So crazy, so crazy. Look at it. Look Wait. at her. Okay, game. Una sa lahat, gusto ko munang humingi ng dispensa. Dun sa aking nakalaban, nawalan ako ng pasensya, mistulang unprofessional versus amateur yung naging laban. Di kasi sa lahat ng oras pwede mong idama yung walang kinalaman. Nakisaya ako, nakitao. Nakisama sa mga bago ay ang kaso ginagago. Tingin nyo matutuwa ako? Simpleng katuwaan lang, ako na mismo yung dumalaw, pero para attention ko'y maagaw, pilit dinama yung pumanaw. Kaya sa mga nagsasabi dyan na mali ako, oh, sige na, mali na ako. Pero kahit ikaw pa magsabi noon, talaga susuntukin ko ang mukha mo. Apol! Kasi di ba dapat respeto lang? Di dahilan yung nasa battlean tayo, ano, para mabuhay yung karir, kailangan mong idama yung walang buhay na tao. Sabihin nyo, mali ba ako? Inabuso pagiging lisensyado? Porket battle MC pwedeng bastusin, ganun ba kayo kadesperado? Pero teka, maiba ko. Balita ko, nagkakalabasan na ng tarasa dito. Hindi na to pangil sa pangil, ito'y pustiso sa pustiso, gang! Balita ko, madalas mo raw tarasahin yung mga kagargar ko. Gusto mo gawin kong meatballs yung tartar mo? Porkit ang far-far mo, kala mo di kita mahihit? Ako si One Punch Man, kahit nakapikit, tiyak puputok sa akin tong lip. Ano ngayong kamagmaoy? Isama mo na si Sla, kuha na mo kang teddy bear na luma. Kahit magkaubusan ng tarasa, yung asul namin, di nyo makukuha. Panay scripted ang putya. Sinisira nyo imahe ng kultura. Ginagawang katatawanan sarili niyang kapakanan. Ano kasi, vega na luka? Pisting yawa, pisot ka. Pisting yawa, pisot ka. O sige, freestyle na lang. Kasi, ako'y palaging tutugon. Sa kahit sinong manghabon, atensyon ko'y itutuon. Sa mga gusto ng leksyon, kalmado lang na aaksyon. Kahit kapos preparasyon, kahit sinong Panginoon mulip, huwag kang liligon. Yan. Wow. Okay. That's nice. That's all the first round for both. Okay, let's talk about Lip Crumb's first round. Okay, Lip Crumb's first round, yung Angles issue. I'm not really familiar with the issue about Damsa, no, yung suntok issue na yan. But these are the angles na ginamit ni Lip Crumb, yung suntok issue, freestyle, boxing, and then some selfie bars. I think lines that I really like about Lip Crumb's first round. Number one, yung sabi niya, yung pagiging gangster hoy sa battle rap ay wag mong isasalin. At yung suntok-suntok na yan, ba't di mo i-testing kay Don Brown? So I like it because yung bale, they're really good at it. Poison, M side, Pistol, they're really good at making a bale of the punchline, very unpredictable, which is at saka si K-Ram also. They're very good at that. So unpredictable ang punchline, which makes the punchline very effective at nakakatawa kahit na hindi kasama sa rhyme, di ba? Hindi na kasama sa rhyme, pero kasi na prep at saka na structure yung thought, tsaka yung context saan papunta yung di ba? Yung punchline. They're very good at this. Si K-Ram ang galing kasi talagang tsaka si Lip Crumb ang galing lang kasi talagang they're making the punchline super freaking obvious for you. May pagganong pa na sa lip bigla. Don Pao. Don Pao is gangster talaga yun di ba? Barkada ni Price Tag. So yeah. Second line I like about this is yung
isa kang rapper na kamote, tamang freestyle ka pa men, malapit na mag-alas 12, nasa pagalingan ka pa din, nasa pasarapan na kami ng medianoche. So, this is obviously Sinyo parody line, laban kay Apex. And I believe ito yung pinaka-favorite na line ni Lepcram sa laban nila ni Apex sa laban ni Sinyo at ni Apex kasi nakita ko to sa parang break it down nila eh. Parang review tsaka reaction nila ni Poison 13. They watched the battle between Apex tsaka ni Sinyo and then ito yung sinasabi ni Lepcram na to him is the most powerful punchline kasi nga real talk siya at kung meron man may lisensya to say that is talagang si Sinyo. So that this one is Sinyo para the line. And then sabi niya, gusto mong gumaling sa freestyle? Yan ba ang hangarin? Pues ito yung payo mula sa akin para marating mo yung tuktok. Huwag kang makampante para hindi ka manuntok. Huwag ka lang sasali. So this one is MZide Parody Line versus Apex again. So yeah, nakita natin to nung na body bag. Man, si Apex kay MZide sa pangil, di ba? Yung 500K, something. And I believe that was the same night na nagkaroon ng issue si Lep at saka si Apex na naging, talaga nag-trend siya, pumutok siya talaga sa hip-hop scene because of what happened. Lep was somehow involved in that. And some people would even, stretch it out na Apex's performance was really badly affected by how Lip was. Even si Phoebus, di ba nagpo-post ang ingay Lip ka, ang hirap i-edit ng video. So yeah, yun lang yung background, no, netong line na to, at saka nung battle na yun. So sabi niya, ikaw na ba, ikaw na ba'y napipikon? Kaya mo ba sa akin lumingon? Joke lang yun, wala ako pera na ngayon. So this one is a parody line naman kay GL, okay? Nung battle nila ni GL sa Flip Top, at nanalo nga si Lip Crab noon laban kay GL. And this one was one of the funniest line kasi ito daw yung ginamit na freestyle line ni GL when GL was starting out. So nakakatawa yun. Isa pang line I like is yung kapag nakakwentuhan mo to, punyetan, sakit sa katawan, lahat ng nalalaman sa boxing, i-share mga bro. Pero ang sakit isiping ite-testing din sa'yo. So this is farce kind of comedy, di ba? Yung farce, yeah. It's a type of comedy which yung exaggeration at yung situation talagang they're stretching it out na alam mo naman, obvious naman na hindi naman siguro gano'n. Ganon si Damsa pero nakakatawa isipin, 'di ba? Na ganon. yung naisip na punchline at structure nito ni Lip Crab. So yeah, I like that too. At saka itong line na to sabi, ito uppercut ni Juggernaut, katotohanan ay lalapat na mapaboxing man o battle rap, wala ka nga sa top rank. So this one is a bar from Lipcram. This is a good way to close it out kasi 'di ba binomba niya ng talagang comedy yung ginawa niya. Tapos yung closing line niya or yung dulong part ng first round niya is a bar. Yung top rank na tinutukoy niya dito is upper class at saka top rank promotions ni Bob Arum. Doon galing si Manny Pacquiao, si Terrence Bud Crawford, one point si De La Hoya at saka si Floyd Mayweather are all part of top rank promotions. So yan, yung top rank na bar dito, double meaning siya. Ang top rank na upper class, wala doon sa upper class sa battle rap si Damsa at saka top rank promotion kasi nga boxing siya. So yeah, direct pun and direct correlation siya sa pagiging boxer at saka sa pagiging battle rap MC ni Damsa. So overall, solid yung round, napaka-precise ng lines ni Lipcram, different level of comedy, talagang overflowing yung mga comedic reference niya, no? Different level of comedy, overflowing talagang yung comedic reference, sobrang funny kung nakasubaybay ka sa battle rap, no, sa battle rap, talagang funny siya, makukuha mo siya eh. Diba? Pero kung casual fan ka lang, hindi masyadong malakas. Nagigets nyo? Because the references, again, overflowing siya with comedic references. Kung nakasubaybay ka sa battle rap scene or sa hip-hop scene ng Philippines, no? Pero kung hindi, casual fan ka lang, hindi mo masyadong ma-appreciate, hindi mo masyadong ma-gets yung mga lines ni Lipcram. Pero to me and to you, nakakatawa siya, solid siya, at saka talagang effective siya. Kasi we know somehow, some way, may kinalaman si Lipcram dun sa mga
ginamit niyang references na nakakatawa pag Apex Sinyo. To him, meron silang hindi pagkakaunawan ni Apex and dahil nga dun sa hindi pag-battle hindi daw sipot ni Lepcram sa sunugan and then karoon siya issue with Looney tapos ni-review niya for him nanalo nga doon si Sinyo tapos laban ni MZ tsaka ni Apex again meron siyang kinalaman doon somehow kasi ba nagkaroon ng commotion doon sa event na yon. And then parang susuntukin pa nga yata niya doon si Apex something like that. I don't know the exact details. Pero si MZ kasi kagrupo niya. So yun, no? Yun yung mga underlying context nitong mga lines na to. Kaya siya nakakatawa. Tsaka yung kay GL. Kasi si Lip Club yung nag-derail ng talagang ng momentum ni GL. Kasi everybody was really waiting for GL na to have parang yun na lang yung fight na kailangang i-win ni GL. Tapos you cannot deny na si GL na bigyan siya talaga ng ng old gods o ng heavyweight. So, dinerail niya yun. So, chip on his shoulder na naman yun na siya yung tumalo kay GL on GL's prime. So, yeah, ang lakas niya for me. It's almost, na nga yan, inside jokes, yung mga references niya, no? Para sa mga core audience, talagang and supporters ng battle scene, talagang ma-appreciate natin yon. Ang ganda. Very comfortable and confident si Lipcram dito sa first round. And kung tuloy-tuloy yung ganitong klaseng lip cram, mahirap talunin yung lip na ganito, no? Talagang A-game yung lip cram eh. Now, let's talk about naman, Damsa. Kay Damsa, makikita niyo talagang nilalaro, I don't know, ano yung pinrepare ni Damsa dito kasi para nag-choke siya, no? Sa rounds niya. Kasi sobrang iksi talaga nung rounds ni Damsa. I don't know, I don't know. But these are the angles that he used. Rebuttals, issue scandal, lip, Maoy issue, tsaka yung freestyle. Another thing I don't know, please put in the comment section. I don't know what Maoy means, and I don't know what Tarasa means. Put it in the comment section. I would have better appreciation sa mga lines o sa mga banat ni Damsa because I think that's a little too deep na for me to understand what it means. So number one na line na gusto kong kay Damsa is yung hindi ako hindi ako makapag-focus kasalanan ni Boss Phoebus ang lalaki ng Osus. So ito naman, observational comedy naman to, itong approach na to. Dahil di ba nandun sa event, tapos ganun nga, may mga ring girls somehow, parang di ba mga ring girls. Tapos, yun yung binanata ni Damsa. So it's funny lang to me na nadamay pati sila. Kasi yung babae niya ka-red sarap, siya yung react na react, tawa siya ng tawa eh, doon sa mga jokes ni Lip Cram. Pag binalikan niyo yung video, makikita niyo talaga babaeng naka-red sa event sa harap, talagang dalang-dala siya ni Lip doon sa mga punchlines ni Lip. Kaya siguro kaya siguro napansin ni Damsa, binalikan ni Damsa, di ba? Though nakita niyo naman, part of the video, talagang medyo na-cringe yung babae, naging uncomfortable siya. Pero I hope naman na, I mean, she's okay. Number 2, sabi niya, hindi ba dapat respeto lang, hindi dahil yung nasa battle lang tayo, parang para mabuhay yung career, kailangan mong idamay yung walang buhay na tao. So this is a level of real talk, 'di ba? Yung sinasabi niya na masyado naging license yung, hindi, battle lang. So lahat na parang wala nang boundary, wala nang hindi po pwedeng madamay. So yun yung gustong guhitan ni Damsa na even though na nasa battle tayo, you have to also remember na meron ding boundary dapat tayo dito. Kasi to parang formal pa rin naman to na art form. You know, yun yung sinasabi ni Damsa na dapat maging artistic tayo sa pagpe-present natin ng ating mga talent or ng ating mga sinulat ng ating art. Hindi naman po pwede na hindi battle kahit na, 'di ba marami tayong nakikitang ganyan yung kahit na walang kwenta-kwenta, basta bastos, basta mura ng mura, o yung masabi lang, hindi mo talaga ma-appreciate yung art. Yun yung nakikita ko dito na real talk na Damsa, which is we have to give him respect for that na alam mo yun, binibring up niya yun na hindi lisensya na battle lang to. So kahit na wala ng art, wala ng kakwenta-kwenta, masabi lang na masakit, personals na, hindi naman yung gano'n eh. Kasi nasan yung art form doon? Nasan yung formal na pakikipagtalastasan doon? Kasi kahit sabihin yung battle rap, formal pa rin yan. Dahil
paano natin yan nasabi na formal na showcase of art? Dahil meron yung mga judges, meron yung time limit, meron yung sinusunod na standard, meron yung mga elements na kailangan present, meron yung talagang platform, meron talagang structured siya, di ba? Hindi yan yung parang mayroon ka lang nakasalubong, oy, kalbo, pangit, mabaho. Hindi naman siya ganun, asaran lang ng magkakapitbahay or whatever. So, yun yung sinasabi dito ni Damsa, na hindi porket, eto masakit 'to, pupuwede na 'to pang real talk, pupuwede na 'to pang personals. Hindi, dapat it's still within the boundary of art form. Nasaan yung art form doon? So, I like that. I respect Damsa for that. And sabi niya, "Panay scripted ang putya, sinisira niyo imahe ng kultura, ginagawang katatawanan sarili, ginagawang shucks, ginagawang katatawanan sarili niyang kapakanan. Ano ka si Vega na Luka?" So, this is a good bar, no? Gandang bars na to. Feeling ko, this is just me. Feeling ko yung word niya doon na pucha, 'di ba? Panay scripted ang pucha. Feeling ko ang gusto niya sabihin doon, gusto niyang gawing word doon talaga pura para makumpleto niya yung pura Luca Vega. 'Di ba? Kasi sabi niya, pag inulit niyo, panay scripted ang pucha, sinisira inyo imahe ng kultura, ginagawang katatawanan ng sarili niyang kapakanan, ano ka si Vega ng Luca. So ang kulang na lang doon sa Luca Vega is yung pura. So it's just me, ha. I don't know if that's the real intention, but to me, as artistic Damsa is, I think yun talaga yung gusto niyang gamitin na word. Yung pucha irarime niya sa pura or pura talaga dapat yun, nadulas lang sa pucha. I don't know, pero yeah, as you all know naman, si Pura Luca Vega, magandang reference to, direct approach dahil si Pura Luca Vega, di ba, she or he, I don't know how he or she would want to be addressed, yung kanyang pronoun, pero di ba, meron si Pura Luca Vega, meron siyang issue with the Catholic bishops and something, yung yung mga Catholicism here in the Philippines nga dahil sa ginawa niyang parang pag-express daw ng kanyang art form. I'm not gonna go into that. I'm just saying, kung hindi niyo kilala yung reference na yun ni Damsa, look it up. I cannot share much about it dahil baka may masabi tayong over at hindi naman. They may get back to us. Yeah. So, yeah. Clean naman yung performance ni Damsa. Meron lang siya mga words na I really don't understand. Yung Maoy at saka yung Tarasa. I don't really know what that means. Put in the comment section what it means. Clean. Bitin lang ako. Bitin lang yung round ni Damsa. I don't know kung nakalimutan niya talaga. Kasi basta niya, freestyle na. Nakalimutan talaga niya yung lines niya or talagang maiksi lang yung lines. Yung round niya. So, yeah. Somehow still creative lines. I like it. Obviously, Lepcram has this round. And to me, ang nagpanalo siguro dito kay Lepcram is yung mga parody lines niya. I like it. Talagang ibang klaseng comedy no yung pinapakita sa atin dito ni Lepcram. So, yeah. Let's go second round. After manuntok, sabay sorry si Gago. Di na kasi makababa sa hood ng akro, hanggang doon na lang sa arko. Ito ba yun? Ikaw? Okay ka rito. Ang sipahin ko yung mineral water dyan. Yo! Napanood ko yung laban mo kay King Pinoy sa URCC. Napakayabang ng bugok, akala mo kung sinong fighter. Nung nakatikim na ng suntok, puta, biglaan siyang nag-time purse. Nalalamunan ako. Ang angas-angas mo hanggang round 1 ka lang, hindot ka. Nagreklamo pa sa referee, sinuntok daw siya. Tinamaan daw sa lalamunan. Nagpalusot pa yung ugok. Sinisipa yung lalamunan sa pagkatalong di niya malunok. Andun pa naman si Boss Enigma. Pero kinomport siya mga pre. Sabi ni Arik sa kanya, okay lang yun, Dam. Nandito naman kami. Sabi ko naman sa'yo mag-rap ka na lang kasi. Tangina mo! Iaangat niya daw yung hip-hop, bandera natin, tangan niya. Paano mo iaangat yung hip-hop? Round 1 pa lang, bumagsak ka. Round 1 pa lang, bumagsak ka. Ba't kasi nagbo-boxing ka pa? 38 ka na, Dam. Di ka pa rin makaramdam.
Hanggang ngayon, iniisip mo, ikaw susunod kay Pacquiao. Kasi sa boxing daw at battle rap, kasi sa boxing daw at battle rap, hinulma siya ng panahon. Wak naman yung kada round, tas wak ka pa sa octagon. Wala na munang tropa-tropa. Ngayong nagsalubong yung ating init. Sandata niya ay damsa roll. Mga pabara-barang hirit. Habang yung kick ko magalo na. Pag sumipa na yung titik, tulog kang bata ka ngayon, 15 years kang mananahimik. Panay call out pa kay Sparrow. King ina mo, mahiya ka nga. Gustong maka-sparring si Sparrow, sa battle nga, hilaw ka pa. Na-stuck ka na sa mid-tier. At sa hanay ng mga all gods ni hindi ka candidate. Kung usapan lang ay flip-top, di ka tinuring heavyweight. Di na mabilang battles neto, hanggang ngayon wala pang break. Itong manok daw ng San Pedro na natiling bantamweight. Tangina kasi rapper ka na, boksingero ka pa. Kaya di sumisikat yung putang inanto. Napakarami mong gusto, nalilito na yung kapalaran mo sa'yo. Kasi paangat na siya sa battle rap, tapos biglaan magbo-boxing. Tapos sasabihin mo, sisikat ka din someday, puta, daig mo pa may something. Dalawang ilog, binabangka para bulsay magkalaman. Wala naman namamangha, dapat tigilan mo na yan. At bilang kumpare neto, gusto ko lang ipaalam na alin man dyan sa pareho dam, hindi ka para dyan. Damsa! Talo daw ako sa URCC. Diyan ka pumalpak. Nilalait mo ako nung natalo ko, ikaw yung unang umiyak. Let's go, pangit. Let's go. Let's go, pangit. Let's go. Okay. Boss P, maraming salamat sa opportunity na maging kabilang sa PSP. Security. Hangad ko unity sa bawat community. Ako na bahalang mag-mouthwash nitong taga-Cavite. Game? Ano na pare? Ramdam mo ba yung gravity? Alam mong quality kapag pumunch di na kailangan ng quantity. Nagmistulang pamilihan sa dami ng pagpipilian. Ako'y promo dicer. Sa dami ng pagpipilian, di niya na napag-isipan kahit promo die. Nakilala ka lang naman sa barang parang may tangang lantarang uugnay sa isang tao. Puro yabang ang harang pero pag hinimay naman ng kokote nito'y blanco. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano yung mga bagay na di ko kayang gawin na nagagawa mo. O takot ka lang manalamin kasi tapos ko nang gawin yung mga bagay na ginagawa mo. Kung usapang battle rap, hindi ako para kabahan. Kalaban ko lang ay sarili ko, lalo yung mga di ko pinaghandaan. Kaya sabihin mo sa akin pare, sinong naglatag ng hagdan? Inaakyat mo pa lang yung rurok, batagal ko na yung minarkahan. Ano puro lang ba flow? Hindi ba pwedeng nag-giveaway? Ito yung tipo ng mananalo lang ngayon pero tatalunin ko sa replay. Plaki sa'yo, sa akin buong pangalan na ang naka-display ay walk the talk, hindi kagaya mo na yung tapang lamang ay hearsay. Pasensya ka na pare, kung tinapatang kita sa mid lane, babaguhin ko yung daloy, tatangayin lang kita this way. Salamat sa problema, dahil ako ay naging still brave pero pasensya na sa karma. Ngayong gabi ako ay insane, kaya kung gusto mo magmaoy, hahayaan lang kita. Bumulagta, basag mata habang pantay mga paa. Ibibigay ko ang yung hilig kung saan ka sasaya at dahil kumpare kita, putang ina mo ka. Oh, hindi ako nag-joke. Joke lang yun. Pinaalala ko lang kung paano ko pinatahimik yung maingay ng bagong taon. Round 3! Nice. All right. Oh, solid second round for both. Okay, let's talk about Lipcrum's second round. I think this is a better second round for both. Okay, let's talk about Lipcrum's second round. Okay, yung angles na ginamit niya, rebuttal, URCC fight. Yeah, I remember Damsa getting involved the URCC fight. Again, boxing and battle rap and career path nito ni Damsa. Ito yung mga ginamit na lines or angles ni Lipcrum. Okay, number one that I like about Lipcrum's line is yung napakayabang ng bugok. Akala mo kung sinong fighter. Nung came na ng suntok, puta, biglaan siyang nag-time purse. Nalalamunan ako. Man, this is something that I like about Lipcrum, no?
nakakatawa siya the way Lip Cram delivered yung line. 'Di ba? Kasi, I mean, if you look at it, 'di ba, yung line na seryoso, yun yung something about Lip Cram, eh. Yung yung delivery niya is very, very unique. Kasi ito, ano 'to, eh, tragic and dark comedy 'to, eh, 'di ba? Siyempre it is in the expense of someone else, 'di ba? Natalo nga yung kumpare mo tapos nasaktan, 'di ba? Ganda ng ano talaga natin, ng ating camera. Yeah, just saying. So, nakakatawa siya because it's, I mean, it is tragic and comedy. I don't know. It's tragic and dark comedy kasi it's the expense of others, no? Pero nakakatawa kasi yung delivery ni ano, eh, ni Dilip Crab, 'no, yung parang matanda na lolo na giniginaw, eh. 'Di ba yung sabi niya, "Nalalamunan ako, nalalamunan." 'Pag tinignan mo yung line, eh, 'di ba parang 'pag binasa mo ng seryoso yung line, ganito, sige imagine ninyo ako lang yung magbibitaw ng line, napakayabang ng bugok, akala mo kung sinong fighter. Nung nakatikim na ng suntok, biglaan siya nag-timers, "Nalalamunan ako, nalalamunan." So, hindi naman siya gano'n hindi siya gano'n nakakatawa, hindi siya gano'n ka-effective, but nung the way na dineliver, nahanapan ng way ni Lip Cram paano siya ide-deliver at ipe-present ng talagang nakakatawa. And the way he did that is again, parang alam mo yung matanda na like an old guy na parang lolo na giniginaw pa, eh, nililiver ka. May nginig pa yung ano, eh, yung delivery ni Lip Cram, eh. So funny. Okay, number 2, sabi niya, tinamaan daw sa lalamunan, nagpalusot pa yung ugok, sinisi pa yung lalamunan sa pagkatalong di niya malunok. So, pun intended, direct ano yan, wordplay yan, ang ganda niyan. Yung lalamunan, lunok, tapos talo, sinisi, ang galing. Number 3, sabi niya, 38 years old ka na, Dam, di ka pa rin makaramdam hanggang ngayon iniisip mo pa rin ikaw yung susunod na Pacquiao. Like like this one, oh. Like this line. Kapag tinignan mo, hindi naman siya sobrang nakakatawa, eh. 'Di ba? Parang yung unang line, yung nalalamunan ako, naalala mo ni tinignan mo hindi naman talaga sobrang nakakatawa yung line, pero kapag si Lip nag-deliver nito, sobrang nakakatawa. I think that's one thing na we rarely give credit and appreciation kay Lip. Yung style ng comedy niya talagang may utak. He's really talented that way. He's very talented. Ano yan, pag dineliver niya na yun, talagang one of his strength yan, eh, delivery. Pag nilapag niya na, pinresent niya sa'yo, nakakatawa na, eh. 'Di ba? Parang yun, ikaw na susunod na Pacquiao, 'di ba? Wala naman, eh, 'di ba? 'Pag titignan mo yung line, plain as it is, wala. Pero 'pag in-add mo na yung element of delivery, yung tonality, yung presentation, yung gestures, yung overall theatrics, wala. Talagang kayang gawing nakakatawa yun ni Lip Crab. Amazing. Number 4, I think isang line na gusto ko rin, sabi niya, kasi sa boxing daw at battle rap, hinulma siya ng panahon. Eh, wag naman, wak naman yung kada round tas wak ka pa sa octagon. And again, let me repeat myself. Kasi sa boxing daw at battle rap, hinulma siya ng panahon, wak naman yung kada round tas wak pa sa octagon. Man, what he is trying to say in here is Damsa is not fitting sa pinili niyang career. Hindi siya para doon. Why? Kasi or pinipilit lang ni Damsa yung career na yon para sa kanya. Kasi yung anchoring word dito sa line na to is yung anchoring word ni Lip dito sa line na to is yung salitang hinulma. Meaning it was fashioned or designed to be tailored, 'di ba? Tailored fit. Hinulma nga ibig sabihin talagang pasadya para doon. Tapos yung dalawang ginamit niya is rounds and octagon. Those are both of those are shapes, 'di ba? So, paano mo masasabing nahulma yung isang bagay kung hindi siya pasok doon sa shape na yun? You know what I'm saying? So, yun yung second meaning, no? Hindi lang yung pagiging talunan. Kasi yun yung, obviously, yun ang pinipresent ni Lepcram dito na si Damsa talunan sa battle rap kasi nga, dami rin naman yung losses. Tapos yung
pinupunto dito na laban ni Lepcam sa URCC ni Damsa, talo siya first round lang. So, talunan, yun yung first meaning. Pero, yung layer ng meaning na pinapresent dito ni Lepcam is, sabi niya, hinulma. Sabi niya, kasi sa boxing daw at battle rap, hinulma siya ng panahon. Wak naman yung kada rounds, tas wak ka pa sa octagon. So what he's really trying to say in the air is, si Damsa, he's not fitting sa career niya as a battle rapper. He's not fitting sa career niya sa boxing. Pinipilit lang niya. Kasi yung hinulma talagang ano yun pasadya. Dapat pasok yun. Kung round yan, hinulma, dapat pasok ka dyan, round yan. Kung octagon man yan, hinulma, dapat pasok ka dyan, fitting ka dyan, saktong-sakto. Pero pareho nga siyang talunan Yun yung pinasabi ni Lepcam. So, hindi siya hinulma. Hindi siya hinulma ng panahon doon sa dalawang bagay na yun. Which only means na it's either which only means na pinipilit lang ni Damsa yung sarili niya in those both careers, different careers. So, yeah, I like this. May utak tong line na to. Very nice. And sabi niya dito, wala na munang tropa-tropa ngayong nagsalubong ating init. Sandata niya ay Damsa roll. Di ba? So yung sandata niya ay Damsa roll, mga pabara-barang hirit, habang yung kick ko magalon na pag sumipa na yung titik, tulog kang bata ka ngayon, 15 years kang mananahimik. Man, to me, this is the strongest line of this entire second round. Ang daming layers nito. Sobra. Okay, let's talk about this one first. Sabi niya, wala na munang tropa-tropa, di ba? Magkumpare sila. Ngayon nagsalubong ating init. Anong double meaning nun? Pareho silang galing sa mga issue. Diba? I don't know. I'm not really familiar with Damsa's issue in nanuntok, but I have a little knowledge dun sa issue ni Lepcam. And dun sa mga parang scripted na nanuntok dun si Lepcam, diba? Yung sinasabi kanina ni Damsa. So, yung sinasabi dito ni Lepcam na nagsalubong yung ating init, tapos pareho silang mainit, pareho silang may skandalong kinabibilangan, pareho silang may isyong kinabibilangan. Familiar tayo sa issue ni familiar ako sa issue ni Lepcam. I'm not very familiar with the issue kay Damsa, pero yun, sa iksalubong yung kanilang init. Sandata niya ay Damsa roll, referring to, to Damsa as a boxer. Diba? Pabara-barang hirit. At saka, yung rapper, di ba nga si Damsa daw, palagi siyang, lagi siyang pinagbibintangan na wala namang punchline, dinadaan lang sa rhyming, sa flow, sa bilis, pero you cannot deny naman, talaga ganda naman kasi talaga mag-flow ni Damsa. Pero kay Lep, sabi niya, pabara-bara lang daw yun. So yung Damsa roll, ang root nun is yung Dempsey roll. Dempsey roll is Jack Dempsey. Jack Dempsey, heavyweight boxer siya. Favorite siya ni Mike Tyson. Yung ganun yun. And that was popularized sa mga kabataan because that was the same technique na ginagamit ni Ipong Makunochi sa knockout na anime. Yung Dempsey roll. Jack Dempsey, favorite siya ni Mike Tyson. Doon nanggaling yung idea ni Cus D'Amato, which is the trainer of Mike Tyson, doon sa peekaboo. Diba? Peekaboo style, inimbento ni Cus D'Amato for Mike Tyson. Pero ang inspiration talaga nun is yung Dempsey roll ni Jack Dempsey. So it was created for pressure fighters. So yun yung reference doon. So obvious yun. Nag-gets natin yun. Bakit Damsa roll? Dahil two things. Damsa is a boxer and yung Dempsey roll kasi talagang straight in the face, you're creating yung parang infinity na logo, 8. Ikot-ikot, suntok. So bara-bara daw na hirit kasi nga si Damsa, puro bilis lang, puro bilis lang, wala daw talagang punchline. Lang talaga, flow lang yung nagdadala, tsaka yung mga rhyming niya. So bara-bara daw. Yung second na line dito sa buong na to, ito yung mas malakas. Sabi niya, habang yung kick ko, ayan Kiko Magalona na yan, sabi niya yung kick at saka Kiko, nirime niya. Habang yung kick ko, sipa ko, Magalona, pag sumipa yung titik, tulog kang bata ka ngayon, 15 years kang mananahimik. Yung 15 years kang mananahimik, we get that. Okay? Ito yung anak daw sa
labas ni Francis Magalona na lumabas dun kay Boss Toyo, di ba, sa Pinoy Pawn Stars, tapos ngayon nagkakaroon na ng career. We get that. Pero yung underlying, yung mga subtle references in that line, solid siya. Why? Kasi pag titignan mo, yung suntok at saka yung damsa roll, connected siya eh. Bakit kay Damsa? It makes sense. Dahil boxer si Damsa at saka rapper siya. So yung pagko-connect ng Damsa roll, ng boxing, Mike Tyson, yung mga flow, lahat siya, it makes sense dun sa idea kung bakit siya ginamit as a punchline kay Damsa. Pero yung kick ko Magalona, parang ano naman kinalaman ng kick ko Magalona? Yun lang ba yun? Yung kick ko Magalona? Kick? Di ba parang bakit? Bakit kick? Ba't hindi Bruce Lee? Di ba kick eh? Bakit Magalona? Ba't Francis Magalona? Ba't hindi kick nga? Ba't di Chuck Norris? Ba't di Anderson Silva? Bakit hindi Jose Aldo? Di ba? Ba't hindi Jean-Claude Van Damme? Yung mga talagang kilalang sumisipa. Leo Romachina, bakit Francis Magalona pa? Ito po yung ano niyan, core niyan, no? Kung bakit siya, it still makes sense. If you don't know, si Francis Magalona, meron siyang movie when he was a lot younger, yung Ninja Kids. Yan, kasama niya dyan sila Herbert Bautista at sila Lea Salonga. So, nagme-make sense yung kick ko Magalona, yung kick, kasi nga Ninja Kids eh. Yun yung reference niya dyan sa Francis Magalona. Yun yung reference dito ni Lip Cram. So, to those who are wondering paano na-connect yung Francis M sa Sipa, maliban sa kick at Kiko, yun po yung ano nun. Yun po yung pinanggalingan nun. Yung, Ninja Kids, sabi niya dito, tulog kang bata. Which is also a reference to bata, Ninja Kids. Tulog kang bata ka, tsaka dun sa bata, which is yung anak nga sa labas ng Francis Magalong. I don't know if I forgot the name, Francesca? I am not very sure. Pero alam na natin yun. So, pero yun yung underlying meaning nun. Nung kick ko, ano siya, Ninja Kids. Magandang ano yun. When I was kid, talagang sobrang old school na yun. Sobrang old school na yun. Yeah, I like this. I like this line. Sobrang solid na itong line na to. Okay, sabi niya dito, Old Gods flipped up heavyweight, manok ng San Pedro na nanatiling bantamweight. So I like this, nung hindi ka nga na-consider na Old Gods, sa flipped up, hindi ka nga heavyweight, yung manok ng San Pedro na nanatiling bantamweight. So bantamweight, isa siya sa mga lightest weight sa boxing. I don't know, maliit ba yung bantam sa manok sa sabong? I'm not very familiar kasi sabi niya manok ng San Pedro. So alam niyo na yun, si San Pedro, St. Peter, tas San Pedro, manok. Gets na natin yun, bantamweight, heavyweight, tas Old Gods. Kasi nga, reference yan kay JL na tinalo. Na may pride naman si Lip Cram na tinalo nga. May K naman siyang ipagyabang. Na tinalo niya si JL on JL's Prime. Okay yun. And then sabi niya dito, kasi paangat na siya sa battle rap tapos biglang magbaboxing tapos sasabihin mong sisikat ka din someday, puta daig mo pa yung may something. Okay. Maganda to. May something, double meaning yan ha. May something na gifted or talented. Di ba? Or may something na may sira yung ulo. So, yung exaggeration yung ginagamit na punchline or comedy dito ni Lip Cram yung tas kasi pangat ka sa battle tapos bigla kang magbo-boxing tapos sasabihin mo sisikat ka din. Daig mo pa yung something. Kumbaga daig mo pa yung may something. Kumbaga daig mo pa yung gifted daig mo pa yung talented hindi nga. Kanina pa nga sinasabi ni Lip Cram na hindi ka nga talented, hindi ka nga gifted sa parehong career na pinili mo, hindi. So, meron ka lang talagang sapak sa ulo. Yun sinasabi dito ni Lip. So yeah, I like that double meaning tsaka wordplay. Amazing yun. At sabi niya dito, at bilang kumpare nito, gusto ko lang ipaalam na alinman sa pareho, hindi ka para dyan. So, I love the way he closed the round kasi this is reinforcement yung hinulma na line kanina, yung rounds and octagon, di ba? Hulma, rounds, octagon na line. Di ba kanina parati sabi na yung pinapalabas dito ni Lip Cram, pinipilit na lang
ni Damsa yung sarili niya dun sa mga napili niyang career. Pero hindi talaga siya para dun. So, this is actually a good reinforcing line, especially to close out yung entire round na binuo na yung structure dito ni Lepcram na solid. So, overall, I would say na I love it kasi he continue in the parody approach, no? I like this way of mockery. Very creative na way. Ito yung perfect na panlaban doon sa bagong sinasabi ni GL na baduy na daw yung line mocking eh. Di ba? Baduy na yung line mocking. So, Lepcram presented a new way of mockery which is very creative. Parody naman siya. And hindi lang bara-barang parody because yung mga parody pinresent sa atin Lepcram is he is directly or indirectly involved dun sa mga yon. So, effective siya para sa akin. Ito talaga yung I would call this yung parody extravaganza. Di ba? Kung merong comedy masterclass, ito yung parody extravaganza. Talagang binusyog tayo ni Lepcram dito. 2 rounds pa lang ng mga parody na talagang solid, no? Yung comedy kasi talaga ni Lip, street genius eh. Magaling humanap si Lip ng putas. Paano gawing nakakatawa yung isang bagay. Alam niyo yun, kanina pa may mga lines na parang hindi naman nakakatawa pero nahahanapan niyo ng butas nila kung how to make it and present it talagang funny. At pag narinig mo from him, funny, nakakatawa talaga. Ito yung sinasabi niyang backdoor na style niya. Di ba, naalala yung interview niya laban kay GL, sabi niya, I'll use my backdoor style and this is the backdoor style ni Lepcram. Yung simpleng situation or line or bagay, kaya niyang i-present in a way na nakakatawa. In a way na very comedic. Di ba? Talagang, this is the comedy genius ni Lepcram. Big factor, I believe, is that, sabi nga ni Looney, si Lepcram daw, sa tunay na buhay, nakakatawa naman daw talaga siya. Maski si Balakid nung nireview nila yung laban ni Lepcram sa Angel, sabi ni Looney, nakakatawa daw talaga sa tunay na buhay si Lepcram. Maski si Balakid agree with that. So I think that's a big factor why he is the way he is, the way he does the way things that he does. Kasi nga, simpleng bagay, grabe. Kagaya yung, nalalamunan ako. Okay lang, naisip ka niya yun. Paano kaya agawin nakakatawa yun? Kung hindi ka talaga natural na nakakatawang tao, you won't. It's hard. It's hard. It will be a stretch. Pero dahil si Lip, ganun siya talaga, it's easy for him. So I think that's the something na we have to appreciate kay Lepcram. Nakahanapin niya ng butas na i-present yung bagay na maging comedic siya, maging light, nakakatawa siya. And I like that. Okay, dito naman tayo sa round ni Damsa, no? Sa second round niya, ito yung angles niya, rebuttal, selfie bars, yun, doon umikot actually. Kasi parang maiksi eh. I don't know guys ha, I don't know with you, pero parang maiksi yung round I don't know kung mahaba lang talaga yung rounds ni Lepcram or talagang maiksi lang yung rounds ni Damsa. So these are the lines I like from Damsa sa second round. Sa niya, ano na pare, ramdam mo ba yung gravity? Alam mong quality kapag pumunch, di kailangan ng quantity. Ayan. Again, para siyang rebuttal doon sa dig, di ba? Palaging dig kasi kay Damsa na puro flow lang at bilis, wala naman daw punchline, puro flow lang, diba? Bilis lang. So, eto yon. Sabi niya, alam mo naman na may punchline, mabigat din ako sa suntok. And double meaning yung suntok na yun, ha? Alam niya na yun. Yung suntok na punchline, sa suntok na suntok. Dahil boxingero siya. Another thing, sabi niya, puro lang ba flow? Hindi ba pwedeng nag-giveaway? Ito yung tipong mananalo lang ngayon pero tatalunin ko sa replay. So, parang, bakit mo nilista yan? Ano meron dyan? What he is trying to say is, si Lepcram, walang replay value daw yung style niya. Kaya malalim yun. Kasi nga naman, kung mapapansin nyo, no, si Lepcram, strength niya yung kagaya ginagawa niya ngayon, yung current events, di ba? Yung mga hot issue, yung mga talagang mainit-init pa na balita. Kaya niyang i-present yun na, okay, gagamitin ko itong material, right? So, nawawalan siya ng replay value kasi, mali mo, 4 or 5 years from now mo, narinig yung battle na yun. So, wala na. Hindi na, kumbaga, hindi na ganun kasing lakas yung yung issue ni Apex at saka ni Emsa, yung laban ni Apex at saka ni Emsa, hindi na yung laban ni Senior at saka ni Apex or yung sa anak ni Francis Magano. Nagigets nyo? So dahil
ngayon siya, mainit siyang issue ngayon. Oo, gets natin lahat ngayon yan. Trend topic eh. Pero 4 or 5 years from now, maiwan ba yung integrity nung art form mo, nung ano mo, lines mo? Yun yung sinasabi dito ni ano. Kasi wala na, lipas na yun eh. Kumbaga merong expiration yung ano trendy na banat. Sinabi na rin to dati ni Balakid kay Tipsy, 'di ba? Yung mga ano, mga banat mo timely, mga banat ko timeless. Yun yung pinagkaiba, 'di ba? So yung mga punchline nga naman noon dati ni Tipsy D ngayon, hindi na gano'n kalakas yung hashtag, ganito. Wala na gumagamit nun, yung hashtag eh. So yun yung punto dito ni Damsa na trendy, lines lang to sa lip at walang replay value. Okay, so eto, another thing sa niya, "Plake sa'yo, sa akin buong pangalan na ang naka-display. I walk the talk, hindi kagaya mong tapang. Yung tapang ay hearsay." Ayan. So, again, we all know na si Damsa isa siya talaga sa mga forefront pagdating sa battle rap, 'di ba? Talagang panahon pa yan ng wala, ano, Friendster pa. Most of you guys, I don't know if naabutan niyo yung Friendster pa. Friendster pa talagang may bumabattle na yan si Damsa. So yun yung sinasabi niya na, "Plake lang sa'yo." Kumbaga, ano lang yung title, ako talaga, buong buhay ko na nagba-battle rap ako eh. Nage-gets niyo? Parang nakiuso ka na lang nung may mapapala na. Samantalang ako talagang kahit nung wala pa napapala, isinabuhay ko yan. So, nag-ano rin niya, na-weaponize din ni Damsa yung issue na yung suntok, 'di ba? Yung suntok-suntok issue, na-weaponize niya yun to his own strength na nagka-issue siya na sinuntok niya yung kalaban. Samantalang si Lip, nagka-issue siya kay Apex, nabanggit natin 'to kanina, sa PSP, hindi naman siya nakipagsuntukan. Kumbaga, puro parinig lang, puro ano lang daw, lives, FB live, puro parang keyboard warrior lang. Yun yung sinasabi dito ng Damsa. Ikaw, keyboard warrior ka. Ako, pag nagkaka-issue, I really confront it and I really take it as a man. So, yun. Yun yung pinagkaiba nila na si Damsa, sinasabuhay niya talaga. Samantalang si Lipcram daw, sa papel lang, o plake lang sa'yo. Plake lang sa'yo. Sa akin, buong pangalan ang naka-display. Solid yun. Yan, eto yung sa inyo. Oh, hindi ako nag-joke, joke lang yun. Pinaalala ko lang kung paano ko pinatahimik yung maingay nung bagong taon. This is a very comedic threat, no? Very creative at saka strong closer, di ba? Yung nagbanta siya dito, no? Pinaalala ko lang paano ko pinatahimik. Yung sinuntok niya. Kasi tumahimik yung mga tao. So, pinapaalala niya lang kay Lip Crab na kaya, kahit pasuntokin or kahit napatahimikin, no? So, yeah. Second round, still have to give it to Lip Crab. I feel na parang sobrang iksi talaga ng round si Damsa or mahaba lang talaga yung kay Lip Cram, pero punchline counts, talagang lamang si Lip Cram. And pagdating sa creativity nung construction ng all those punchline, talagang I really have to give it to Lip Cram. Pinakamas na punch na itong itong second round is yung kanina, yung Dempsey roll, yung kick ko, magalaw na pag sumipa, yung titik, tulog kang bata ka, 15 years kang mananahimik. I like it. I like that. So, okay, let's go third round. Lip cram. Tangina mo, latang di ka naghilod. Hindi ka nag-choke, ano yung fake talikod? Wow, ang bilis! Barabat tak makiba, oh. Barabat tak gagos. Barabat tak ang ina mo, Damsa, parang kang si Lil Susie. Lil Lucis pala. Susi, di ba? Pasok naman, pasok. Bars. Sabi sa akin ni paring Damsa, ay last battle niya na to. Pang-apat mo ng last battle yan, tangina mo. Paulit-ulit na yung last battle, malamang lasing na to. Halatang naghahanap lang ng aawat o kaya nagpapamiss. After 1 month, magka-comeback pag wala na siyang pang-bills. Kala mo may fix ng kita to. Kala mo may fix ng kita to, wala kang putang ina mo. Kala mo may fix ng kita to, wala kang effort, tanga. Magre-retiro ka ng salat? Ano, engot ka ba? Di porket lagi kang kalbo, pre, stable ka na. Stable. Tapos sasabihan mo si Tiger na bibigyan mo siya ng break, wala ka ng papel sa ating liga.
Saka pa magbibigay ng spotlight, napaka-bright ng yung idea. Tangina, namimigay ng spotlight. Iba din talaga si Damsa natin. Baka pwede mong sponsoran ng spotlight, pati yung basketballan namin. Kaya naniniwala ba kayo na may MC siyang kayang mabuhat? Balikan mo yung panahon na ikaw yung active pa sa flip top. Yung bata mo nga na si Dilim, ba't hindi mo napasikat? Tangina, mas nauna ka sa akin, Dam. Pero pag usapan na letrahan, mananatili kang mangmang na nasa aking talampakan. Lumipas na yung panahon, improvement ko'y walang hangganan. At mapagtatanto mo ngayon na wali ka ng kinakalaban. Sa banig ng kaalaman natutulog bumabangon. Sinusulit mga laban, sinusolid mga baon. Nangyayanig kapag sumalang, kadabara ko pang ahon. Pag bumatel laging showtime at ramdam mo yung eruption. Kaya kung wanto mo pang upak, combo hits, pwes yung wanto ko pang boom bap. Moro beats, puro biles ka lamang pakyo, hoy wala kang nilamang. Kung palaliman na yung IQ neto, pare pang badang. Hanggang speed rap na lang yata itong si paring Saddam. Kung magaling ka man sa floats, I don't give a damn. Puro bilis sa patagisan yung pinangdadali mo. Speed at power ko mainam pag pinang-atake ko. Yung aking hook, di karaniwan, tipong pang dunay rito. Ganyan gumamit ng speed dam, dumidrip pagkali ko. Di mo ko kaya mag-isa, walang bahid ng kayabangan. Gusto niya akong magiba ang nahita niya kamatayan. Sinubukan magbida na ba, nalapida kanyang pangalan at pang warm up lang kita para sa matirang mayaman. Agree! Damsa! Galit na galit! Ay, blood ka na puta. Todo performance yung 30K gusto talaga makuha. Wala na ako stable na buhay. Doon ka na wrong, pre. Ay, sorry, nalaglag yung susi ng kotse. Okay, round 3 na. Pero di na para makipagyabangan ng narating ko sa buhay. Di na para makipagpagalingan, di na para alamin ko sino ang peke at tunay. Basta ako, masaya na ako. Madalas man na nagtatatalo. Oo, hindi ako kasing gagaling ninyo pero nagkaroon ng titulo. Bilang flow king ng flip top, salamat sa mga sumuporta. Sa sandaling pamamayagbag ko ay nagkaroon ako ng corona. Nangarap ako ng sobra pero tila di ko natuporte. Lip cram, salamat pare, nakatunggali kita kahit konti. Boss Enigma, thank you. Flip top ang aking treasure. Since day 1 ko sa battle, hanggang ngayon sobrang pressure. Kasi alam naman natin, na di pang habang buhay tong battle, at ang tunay na battle kung paano yung buhay i-handle. Parte lang to ng hassle. Kung kailan tayo lalago, at di kung kailan wala ng battle, di ka natatayo. Magpo-focus na lang ako sa music at ibang shit ko sa buhay, nagawa ko na lahat ng gusto ko, di ko na kailangan magpatunay. Kaya Boss Pibus, salamat sa pagkakataong makasampa rito. Oras na para magpaalam. Tinig to na nagre-retiro. Pero bago ko lisanin ang itablato ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kaibahan. Napakarami mabilis mag-rap pero puro panggapang ila pa dyan, puro katangahan. Kaso ginagaya mga kanya talagang hipokrito. Bakit di nila mapahinga? Sa dami na napahina na nagawa ko na basahin ko kulangi ka sa stamina. Ano po tang ina? Bilis, palis, alis, kahit gano'ng kabilis. Kapag ako ang bumanat walang gasgas to. Pag Jake ko nagkukusalip malanik kasi alam mo naman na malakas to. Di ko makakalimutan ng mga pinagsamahan na respeto nyo sa akin binigay. Babalik na lang ako dito sa entablado kapag meron na sa akin na gusto na sumabay. Bye. Magsigaw tayo para kay Lip Cram at kay Dami. Wow, man. Solid third round for both. Oh, amazing. Yeah, man. Third round. Okay, let's talk about Lipcram's third round. Lipcram is ito yung angles niya, last battle, yung pagiging veteran ni Damsa, tsaka yung selfie bars yan, yung mga selfie bars. Number 1, sabi niya dito, magre-retiro ka lang sa lahat. Ano, ingot ka ba? Di porket lagi kang kalbo pre. Stable ka na. Stable, at gets nyo na yun. Naniniwala ba kayo na may MC siyang kayang mabuhat? Balikan mo yung panahon na ikaw ay active pa sa flip top, yung bata mo ang si Dilim hindi mo napasikat. So yeah, naalala ko to si Dilim nakalaban nila to sa ni Damsa at ni Flick G sa 2x2, si Dilim. Yeah, bata nga pala ni ni Damsa. So si Dilim, sikat, gets nyo na yun, Dilim at saka sikat, alam nyo na yung wordplay na yun. Tapos speed at power ko mainam.
Speed at power ko mainam pag pinang-atake ko. Yung aking hook, di karaniwan tipong pang Donaire 'to. Ganyan, gumamit ng speed dam, dumidrift kapag kali ko. Damn, I like this because si Donaire is known for his left hook, no? Left hook talaga yung pamatay na punch ni Donaire. It's the exact punch that he landed to knock out Fernando Montiel. And that one or that knockout ni Donaire kay Montiel is what really skyrocketed his career. So, ang ganda na. Tsaka, gets naman na natin yung dumidrift kapag kaliko. Dumidrift kasi sa boxing ginagamit ng term yan, yung drift na yung talagang nagrogi, bumagsak or talagang nahilo and all that. Dumidrift sa sasakyan, di ba? Kapag kaliko, di ba? Pag kinabig mo yung yung steering wheel. So yeah, gets natin yan. Solid, very intense yung delivery. Talagang itong third round, pang closer talaga siya ng third round. To me, the strongest round ni Lip is the second round. Pero ito, this is a perfect third round to close yung 1-2 performance. Talagang intense, talagang right in your face talagang kita mo, ramdam mo yung gigil and yung pang closing talaga na I'm going to win this shit. So yeah, all three rounds for me kay Lip, pero pakinggan din na let's break down pa rin yung third round ni Damsas. Rebuttals yung angles niya, tapos selfie bars. Tapos ito yung dalawang lines na gusto ko kay Damsas. That third round, sabi niya, wala daw akong stable na buhay, doon ka na wrong pre. Ang ganda na ito, rebuttal na to. Ay, sorry, nalaglag yung susi ng kotse. Talagang napaka-simple nga no, pagyayabang, di ba? Simple flex. I like that. It's very nice. At saka yung third round, so sabi niya, kasi alam naman nating hindi panghabang buhay itong battle, ang tunay na battle, kung paano mo i-handle paano yung buhay i-handle. So I like that. I love that wordplay. Encouraging at saka real talk. So, flow kay Damsa yun sa third round, intensity kay Lepram yun, third round, di ba? So, I really love this. Yung third round talaga ni Damsa, hindi siya para to compete. It's more of, um, giving his thanks, appreciation, and talagang shout-out sa Flip Top, di ba, kay Enigma. Talagang, this is just him showing you his gratitude, no, sa kanya naging career. And we all should really respect and appreciate si Damsa. Supportan natin yung mga lalabas niyang kanta, di ba? Oh, man, talagang Damsa really is one of the pioneers of Filipino battle rap, whether you like him or not, whether you admit it or not, whether or not. No ifs, no buts. Talagang isa siya sa mga forefront talaga ng pagbabattle rap dito sa Philippines, si Damsa. And we have to give him respect. And the way that we can do that is siyempre by supporting his music and his career after ng kanyang battling career. So, yeah, all three rounds for me. Lip cramp and but still solid performance galing kay Damsa. Amazing. So, tignan na lang natin yung official na natali ni Phoebus o yung announcement ni Phoebus. Ang mananalo dito magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Ang boto ng hurado 5-0. Panalo si Lip Crab. Nice. So yeah, obviously, panalo si Lip Cramp. Oh man, I hope that you enjoyed this as much as I do, man. I had super fun. So much fun, man. Watching, reviewing, and doing this, especially along with you guys. Thank you so much again for all those who have always been with us, supporting us, na talagang encouraging us, talagang nagte-take ng time, no? Sulat sa comment section, mag-request, talagang sobrang na-appreciate ko kayo guys, man. Thank you and also for keeping up with me, especially I'm not really good at, doing this shit, lalo na yung Tagalog, talagang you guys are very patient with me. Again, before I end the video, man, let me just give a huge shout out to JLB, man. Shout out to you, brother. Kay Mad as fuck, Bata Rebelde, Virgo, man. Kay Milfish, kay Rafa, tsaka kay Vlody, man, Fiddly Bloody, man. Thank you again so much for you guys, for all the love, the support, and
man, for continuous sharing, no, itong ating videos, for the subscribe, man. You guys have been so much of an encouragement and inspiration to me to do better. I hope you enjoyed this one. I will shoot another video pa. I love you all. Peace out. Mwah.